Manila 6th District, Representative Bienvenido Benny M. Abante Jr. Allow me to greet him a happy birthday. Happy birthday, sir. Thank you. Sir, you may proceed with your opening remarks. Okay. Well, magandang umaga po sa inyo lahat. Today, I have come before you to raise the alarm on a growing epidemic that threatens the soul of our nation, no? Online gambling. Online gambling is not just a vice to me, no? It's a virus, actually. It's an addiction that eats away at the moral fiber of our society. It erodes the values we teach our children. It devastates the finances of Filipino families, and it promotes the growth of a shadow economy that thrives on addiction, deceit, and even death. Gambling has always profited off addiction. Alam po yan ng mga yumayaman sa gambling, no? That tinatawag nating they capitalize on the addictive nature of gambling. And today, it is worse because it has gone digital, viral, and global. There is nowhere a gambling addict can go to resist temptation because an addict cannot avoid casinos or cockpits if these are in the palms of their hands. Marami nagsasabi, kailangan natin ito dahil napakalaki ng pondo ang nakukuha ng gobyerno sa industriyang ito. Ay may nabanggit sa akin na 50 billion daw, no? At least last year. And the profits government earns from this industry, they say, funds healthcare, infrastructure, and other government programs. Sinabi rin po ng PAGCOR na tumutulong din sila sa pagpagawa ng about 1,500 school rooms, no? Ng DepEd. But no amount of government revenue can justify the human cost of this evil pastime. We cannot continue to build schools or roads with money soaked in the blood of fathers who have lost their savings or of children who have gambled away their futures. We should not heal our citizens with resources generated from an industry that harms our kababayan. With this in mind today, I filed the Anti-Online and Anti-Offsite Gambling Act of 2015. This bill seeks to outlaw all forms of online gambling and offsite betting, including isabong. It aims to dismantle a system that profits off addiction, exploits our youth through mobile apps and digital wallets, and leads to crimes as horrifying as murder. Because make no mistake, what we are dealing with here is not just about gambling. It is about killing and murder. That is why I am also filing a House resolution calling for a full congressional investigation into the fate of the missing Sabongeros, Filipinos who disappeared between 2021 and 2022, many of whom, according to a whistleblower, were abducted, killed, and dumped into Taal Lake on the orders of a powerful isabong operators. Now, this is a modern-day horror story. You can no longer call this a harmless vice when it ends with bodies dumped in our lakes and families mourning the loss of their loved ones. Ang nakataya po dito ay hindi lang pera. Ang nakataya dito ang kaluluwa ng ating mga kababayan. Ang sinusugal natin ay ang kinabukasan ng kabataan. You simply cannot put a price tag on either. As it is written in the Holy Book in 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Let us act before more lives are ruined, before more families are destroyed, and before we lose an entire generation to this digital plague. So before I wrap up my opening statement, I also would like to take this opportunity to address the recent resolution of the Supreme Court regarding the impeachment petitions filed
against Vice President Sara Duterte. To me, we have full confidence that the impeachment process undertaken by the House was legal, fair, and fully consistent with the Constitution. This was not a baseless complaint. It was the result of extensive investigation and evidence that cannot simply be ignored. Nagsimula po ito sa Quadcom, pinagpatuloy po namin sa Committee on Good Government. The decision to file impeachment charges was not rushed. Hindi po minadali ito. So over 215 members of the House signed the articles of impeachment, a clear reflection of the majority's belief that any official, even a vice president, must be held accountable if they violate the public's trust. And this is not about politics. This is about accountability. When a public official spends 125 million pesos in just 11 days, and over 600 million in confidential funds remain unexplained, then someone must answer to the people. Iginagalang po natin ng Korte Suprema. We will comply with all requests for additional information because we respect them and because our people demand accountability. And we will do whatever is necessary and consistent with the Constitution to exact it for our kababayan. So maraming salamat po. Thank you, sir. The chairman of the House Committee on Human Rights in the recently concluded 19th Congress. We also acknowledge the presence of Attorney Princess Abante, the House of Representatives spokesperson. Good morning, ma'am. We take the first question from Melalis Moras of PTV4. Please proceed. Hi, good morning po, Kong Abante. Simulan ko lang, Kong, dun sa final nyo lang din na bill. Kasi kahapon, sa isang press conference po ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng may koneksyon yung mga death squad members from the Duterte drug war dun sa mga isabong killings. Sabi niya po sa press con, I think that the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Squad Committee noon, nung 19th Congress, at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi nyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tuldukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Opo, and doon naman sir sa missing Sabongero, since kayo nga sa Quadcom tinutukan nyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi nyo doon din naman sa mga pamilya, doon sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing Sabongeros, bilang ito nga tinututukan nyo na maimbestigahan to, ano po yung assurance ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa niyong pagtutok sa drug war? Actually, sa akin talaga nagsimula nun, na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course, ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una, national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon. Kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula. Siya ang head ng security.
doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8, lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil dun sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, no, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President. Sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Public na release po yan. Kaya't ang pagsasampa na kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Oo. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa Articles of Impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sinumang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Opo, sir, sorry, pahabol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Squad Committee kung sakali? Yes, in fact, pinag-uusapan na namin yan na talagang kung yan ang kinakailangan gawin para ma-reconvene natin muli ang Quadcom. Ako'y interesado. Okay, thank you po. Thank you, Mel. Earl Tobias from IBC 13 is recognized. Good morning, Congressman. Hi, sir. Kung ultimately, yung isa sa mga rason na kinababahala ng publiko sa online gambling ay yung pagkakabaon sa utang ng mga Pilipino at ang masakit na katotohanan, ordinaryong Pilipino yung nalulubog sa utang. Sir, I've talked to some industry experts, mostly professors. Isa sa kinakabahala naman nila dun sa pagkakautang na yon ay yung possible involvement ng illegal online lending dahil yun ang pinaghuhugutan ng pera na mabilis at hindi masyadong i-validate para may pangmasugal ulit. Although, sir, it is a hypothetical situation, pero I'm humbly asking is it worth the time of Congress to seek kung meron bang ganong klaseng link between online gambling and illegal online lending sites na nag-enable dun sa mga ordinaryong Pilipino to lose thousands of pesos in online gambling? Maganda yung nabanggit mo at palagay ko dapat nating isama yan. Kasi especially yung mga OFW natin, no? Kasi doon sa Middle East, pag nagkautang ka doon, hindi ka na makakalabas eh. They will confiscate your passport, makukulong ka pa. At nakita natin na may mga testimony tayo na nagbalik dito ng OFW, walang dalang pera. Bakit? Sapagkat siya ay nalulong sa online gambling. Kaya dapat nating talagang tapusin tong online gambling na ito. Sir, would you consider it also dehumanizing na ang market kasi ay yung mga kababayan natin na medyo nasa laylayan ng lipunan at possibly hindi nila naiintindihan yung mga pinipindot nila but then legal yung ganitong klaseng negosyo? Yes, maganda yung binanggit mong dehumanizing sapagkat nasabi ko nga ilan bang yumaman sa online gambling? 'Di ba? Wala pa nga 1% ng mga nagga-gambling na ganyan yumaman eh. Karamihan ng mga nag-online gambling mahirap eh. At lalo naghihirap sapagkat nagiging addictive yan eh sa kanila. So, ano pang gagawin natin, di ba? Napakalaki ng social cost, napakalaki ng human cost na ginagawa niya sa ating lipunan. Oo. Kaya dapat na talagang itigil na ito. Kung Benny, kung ganun po yung gravity ng online gambling,
would you consider it befitting na Quad Committee ang humawak sa issue ng online gambling sa 20th Congress? Yes, kung halimbawa hindi pwedeng hawakan ito ng ibang committee natin we subject ourselves to kasi kasama na yung missing sa bungeros yan eh. Ibig sabihin pag inibisigahan namin yung missing sa bungero, madamay na yung online gambling diyan. Thank you, Congressman. Last question from my end. Mabibigat po yung mga issue na nakapila ngayon. May missing sa bungeros, may online gambling. So parang after ng Pogo, part 2 ng telenovela ng Quadcom. If ever, sir, your colleagues rally behind you as the lead chairman of the Quad Committee, would you accept the challenge, sir? Yes, of course, I will. Oo, definitely. Sir, why? Considering na it's also the Quadcom that you said from the previous hearings na naglagay sa inyo sa spotlight sa allegations, accusations, sir? Kasi sinimulan na namin eh. Sinimulan na namin ng 19 Congress. Marami na kami napag-usapan dyan. Marami na tinalakay yan, no? At naniniwala akong hindi pa tapos eh. Oo. Pagkat tatlo yung aming pinag-usapan niyo, yung Pogo, yung drugs, yung EJK. Na nakita natin, yung missing sa bungeros na yan, that's an EJK problem eh. Oo. Ngayon, nakita natin na nakapagkumpis ka na naman sa airport ng mga shabu na nanggaling sa abroad. Ibig sabihin, talagang malayo pa ang solusyon sa drugs. Ano? Kinakailangan tukuyin pa natin ito. Oo. At gayon din naman sa Pogo. At this point in time, nakita nyo, nabuwag na yung mga malaking Pogo hub sa Pampanga and Tarlac. Ano nangyari? Lumiit naman sila. Oh, more than 10,000 pa ang may Pogo hub na maliliit sa buong Pilipinas. At 4,000 lang ang dineport ng mga Chinese. Samantalang nakita natin in the past na more than 300,000 illegal Chinese ang nagpunta rito. Pero 4,000 lang ang ating dineport. Nasaan na yung karamihan? See that? So kinakailangan talaga pag-usapan na tutukuyin natin to. Thank you, Earl. We acknowledge Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Good morning po, Kong. Sir, any comment lang po dun sa mga politician and celebrity endorser na nag-endorse po ng mga online gambling, sir? Would they be held criminal liable if they are aiding and abetting illegal activities kung mapatunayan po ng mga illegal pala yung online gambling sa mga website? We will look into it, no. Wala pa akong pwedeng sabihin ngayon. We'll still find out kung sino yung mga involved diyan. Pero palagay ko pag nangyari ito siyempre tatamaan kahit sinong politician, di ba? Meron pong isang congressman ng Cebu na inalok daw po ng 300,000 just to endorse pero hindi po niya kinuha, sir. Dinecline po niya. Maraming salamat naman sa ganun. Sana halos lahat ng ating mga politicians would do that. Sir, doon po sa trust rating ni BBM, hingi lang po ng reaction. Nag-claim daw po nitong June, despite ng mga disinformation sa kanya, yung mga deepfakes na misinformation, ay nag-claim po siya ng 48% in June 2025 according to the latest survey po ng SWS. Nag-rise up po, sir. Nag-rise up siya. Opo, 48%. that's a very good development. Although pagka minsan wala na akong tiwala sa survey. Pero maganda yun kung talagang nag-increase ang survey ng ating Pangulo kahit na ng Kongreso. And that's a very, very good development. Are you done with your questions, Joy? Okay, thank you, Joy. Tina Panganiban Perez from GMA7. Please proceed. Good morning po, sir. Going back to your resolution on the missing Sabongeros, if-file nyo pa lang to, sir, no? Hindi pa po filed? Final na kanina. Okay po. We filed it kanina. Opo. Tatlo to Tatlo ang finali ko kanina isang resolution, 2 bill. Opo. Sir, dito po sa missing Sabongeros investigation, sino po yung ipapatawag po ninyo? And aside from the bills that you have already filed connected to gambling, may iba pa po ba kayong balak na
panukalang batas na ihain based on the missing Sabongeros congressional inquiry? Kapag na-convene na namin yung Quadcom at alam ko na kung sino yung may iba mga chairman na kasama dito, ay pag-uusapan namin. No? Pag-uusapan namin. Kasi hindi lang naman ako ang magde-decide niyan. And that would also be a consensus decision of the other chairman of the committees na involved sa Quadcom. Pag-uusapan namin lahat yan. Sir, baka lang may comment kayo na dun sa operations ng PCG sa Taal Lake, human bones were found. Yeah, yun sa Philippine Coast Guard sa Taal. Oo. Nakakaano nga eh. Sabi ko nga kanina, this is a modern horror story, no? Na for the very first time sa ating pagtalakay ng mga krimen na ganito, eh meron palang nangyayaring ganyan. Oo. Eh dapat lamang na talagang isulong natin ang investigation tungkol dito. And I believe that Congress ought to be a part of it, particularly yung oversight committees natin, no? Na dapat talagang tuldukan to sapagkat thing is kinakailangan pakialaman na eh. Pakialaman na eh.